Ngayon naman, tuturuan ko kayo paano gamitin yung mga bridging platforms or yung mga protocols. Para saan ba tong bridging? For example, meron kang assets sa BNB chain na gusto mong ilipat sa Base, sa Blast, sa Polygon. Usually, ang ginagawa natin is dideposit muna natin yung asset natin sa centralized exchanges katulad ng Binance. Tapos doon tayo mag-swap, mag-trade, magba-buy and sell. And then, we-withdraw mo doon sa wallet mo. Then, pipiliin mo yung network na gusto mong lilipatan na blockchain. So, ang purpose ng bridge is hindi mo na kailangan gawin yun. Diretso na. No? Hindi mo na kailangan dumaan pa sa mga centralized exchanges. So, bibigyan ko ng mga example ng mga bridging platforms. Sobrang dami pang bridging platforms meron dyan. Hindi ko kasi memorize lahat. So, papakita ko lang sa inyo yung mga madalas kong ginagamit. So, first is yung Orbiter Finance. So, if ang assets mo ay karamihan nasa Ethereum, nasa Base, nasa Arbitrum, Starknet, or even Solana, pwede mong gamitin to. So, paano ba? Okay. So, for example, ang assets natin ay nasa Ethereum. Or sabihin natin nasa Arbitrum na lang. Ayan, sa Arbitrum. So, meron tayong tokens na available natin pwedeng i-bridge. No? Meron tayong Ethereum, USDC, USDT. So, if meron kang assets na wala dito sa tatlo na to, then kailangan mo mag-swap muna into any of these 3 tokens. Now, next is, syempre, pipili ka, saan mo ba ililipat yung funds mo? Pwedeng sa Optimism, sa Base, sa Blast, lahat ng available dito pwede. Okay? Kunyari gusto natin ilagay natin or ilipat natin funds natin sa Base. So, from Arbitrum to Base. So, gamitin natin Ethereum yung asset ko. So, meron akong 0.002. So, ang gagawin ko, gusto ko mag-transfer ng Ethereum ko from Arbitrum to Base. Lagyan natin 0.002. Insufficient funds. Try natin ibang example kung saan meron akong pera. Try natin sa Blast. From Blast to Base. Ayan, meron akong 0.017 Ethereum. So, lagyan natin kung gusto natin mag-transfer ng 0.01. So, ayan, makikita mo, may konting bawas na. Meron tayong transfer fee na babayaran, syempre. So, click mo lang yung send. Ayan, confirm send. Naantay mo lang saglit. Sobrang saglit lang. No? Meron naman siyang confirmation na papakita ko sa'yo kung na-send na ba o hindi. Usually, ano lang yan few 2-3 minutes lang yan. Siguro kung congested yung chain, yung blockchain, baka mas matagal ng konti. So, check mo yung mga fees. No? Check mo kung pasok pa sa inyo yung fees na kailangan mong bayaran. Another example is RhinoFi. So, halos pare-parehas lang naman lahat, no? Nagtatalo lang siguro sa mga fees and available chains na pwede mong paglilipatan. So, karamihan naman dyan, pwede mo na lipat sa mga EVM compatible. Ibig sabihin nun, yun yung mga chains na layer 2, kumbaga under Ethereum pa rin sila. Kumbaga ganun. So, makikita mo dito, lahat no halos under Ethereum yan mga yan, no? So, kaya dito, Arbitrum ulit. Lipat or, gawin natin from Base naman. Kaya from Base, lipat naman natin sa Arbitrum. Ayan. So, meron akong 0.013 na ETH sa Base. Kaya lipat natin ulit 0.01. Pwede kong ilipat yan sa Arbitrum. So, yan ang mangyayari. So, from $35, 35.6, magiging 34.14. So, nabawasan ako na around $1. Yun yung babayaran kong fee. Ayan, meron din siyang minutes or yung transaction time. So, bridge mo lang. Ayan. Approve. Then, okay na. Antay mo lang ulit saglit. Mababridge na yung asset mo. Ganun lang kabilis, no? Hindi mo na kailangan dumaan sa SEX. Siyempre, meron ka kailangan bayaran na fees, pero ganun din naman yun eh. Kung magde-deposit ka sa SEX, may babayaran ka rin na fees. Kung withdraw mo sa SEX, meron ka rin babayaran na fees. Another example is Stargate. So, ito medyo matagal-tagal na to at di pa rin ata sila naglalabas ng token. I'm not sure, no? I'm not sure. So, ito yung mga available networks na pwede mong paglilipatan. Mapapansin mo, konti lang yung from Ethereum to Solana. Konti lang, iilan lang. Kasi, hindi compatible yung dalawa. Kumbaga, nasa magkaibang planeta yung Solana at saka yung Ethereum eh. So, hindi lahat ng bridge ay available yung Solana to Arbitrum, Solana to Base. May mga iilan lang. Last is Jumper Exchange. Itong Jumper Exchange is like bridge aggregator. Ano ibig sabihin naman nun? So, ang Jumper, kumbaga, it's an all-in-one platform. Kumbaga, siya na bahala maghanap sa'yo kung anong bridging platform na mayroong mas mababang fees. Okay? Hahanap siya. So, for example, meron akong USDC sa Arbitrum. Lilipat ulit natin, sabihin natin sa Polygon.
So, gusto natin gawing matic. Yan yung maganda sa Jumper. Pwede mo i-switch kagad sa ibang token. Syempre, may additional fees yan lagi. Always. Ayan. So, hahanapan yan tayo ng pinaka-best bridging platform kung saan may pinaka-mabilis at pinaka-murang fees. So, pwede via Across, via Allbridge. Again, sobrang daming bridging platforms. So, hindi ko memorize kasi lahat. So, pipili ka, makikita mo yung transaction time. So, para sa kanya, ang pinaka-best return daw is itong via Across na bridge kung saan mababa yung fees at mabilis yung transaction time. So, pipiliin mo yan, start bridging, then approve, ganyan. Then, ganun na. Ganun lang kabilis mag-bridge dito sa Web3, sa decentralized, kung saan hindi ka nagagamit ng centralized exchanges. So, ito yan. Stargate, Orbiter, Wrap, Rhino, or Jumper.exchange. So, again, nagtatalo-talo na lang yan sa compatibility, saka sa transaction time, saka sa fees. So, if I were you, try nyo muna sa Jumper Exchange, hanap ka ng pinaka-best fees dyan. Minsan kasi hindi rin ganun kaganda yung ino-offer ng Jumper Exchange. So, mas maganda din siguro, puntahan mo na lang din yung mga ibang bridge, no? Yung mga mismong website nila para i-check yung fees nila. So, ganun lang kabilis mag-bridge. So, I hope nakatulong tong bridge na to, tong video na to. If so, subscribe, follow nyo ako sa TikTok and other social media. Yun lang. Bye-bye. Thank you.